Yan, good afternoon mga diskarte. Ito yung panibagong project natin, kadadala lang dito. Subukan natin kung gagana siya, putok ba yung fuse niya o hindi. Subukan natin isaksak. Wala siya, wala siyang imik. Ayan. Tingnan natin kung talagang fuse. O baka naman sunog na. Pero kung sunog yung halimbawa, sunog siya, madali nyo lang malaman. Maaamoy nyo rito yung amoy niya dito sa likod. Kung amoy sunog. Pero kung wala siyang amoy sunog, ibig sabihin, putok na yung fuse o yung kordon na may sira. Wala naman siyang amoy. Pagka ganitong luma na electric fan, iisa lang asahan nyo pag unang bukas nyo. Isa lang. Yan. Grabing dumi. Pagka luma na yung electric fan, iisa lang asahan nyo dyan. Grabing dumi. Yan ang kapal ng mga sapot-sapot niya, mga agyo-agyo na yan. Bagahan natin ito ng hangin para malinis. Para sa mga hindi nakakaalam, dito sa part na to, nandito yung fuse niya. Yan. I-test natin niya mamaya pag na-test natin yung kordon niya. Kinalas ko talaga yan para malinisan din natin yung kaloob-looban. Test natin ito mamaya. Ayos naman itong motor niya mga diskarte, walang sira. Buo rin yung fuse. Wala lang talagang pumapasok na power. So ngayon naman ang susunod natin i-check itong pinaka-kordon niya. Tingnan natin yung dahilan kung bakit walang pumapasok na kuryente doon sa loob mismo ng motor kaya ayaw gumana. Tingnan natin kung may putol siya. Ang pagtetest ng cord, dulo to dulo ng bawat linya niya. Dalawa yung linya ng kordon. Tapos kabila ng lagyan ng test prod, dulo to dulo. Tingnan nyo kung papalo yung tester nyo o kung magre-react yung tester nyo. Pag nag-react, ibig sabihin good. Pero pagka hindi nag-react, ibig sabihin putol yun. So yan, tama nga. Itong kordon niyan doon sira. Kakalasin natin tong pinaka-tape niyang to. Tingnan natin kung nandito yung putol. Kapag ka good, yan hanapin na lang natin kung saan banda. Kung dapat palitan ng buo, palitan natin ng buo. So yan, itong kordon niya, okay, wala naman sira itong kordon. Ang problema ito, mismong male plug niya. Yan, tinanggal ko, pinutol ko. Ito yung sira, ito yung papalitan natin. Ito. Idudugtong ulit natin dito pero titibayan na natin yung dikit niya. Ito wala na to, sira na to. Papalitan natin ng bago. Ng iba. Ayan. Bali, na-assemble na natin mga kadiskarte. Nadugtungan na rin natin tong cord niya. Yung nga lang, black and white na siya. Wala kasi ako makita na ibang pandugtong. Maganda sana kung papalitan natin ito ng buo. Kaso, ang problema, hindi ako nakabili ng soldering lead para may magamit. Pero sa dugtungan, siniguro ko na yan. Heat tube na yung ginamit natin dyan, hindi na electrical tape para hindi kumalas. Tsaka 3 patong yan. Para sure na sure. So itetesting lang natin kung gagana siya. Oh.
So, ayan na. Okay na, gumagana na siya. I-assemble na lang natin. Tapos na. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na pag ang isang electric pan eh hindi na naimik, pag sinaksak mo hindi naimik o walang hugong, hindi lang fuse ang maging maaaring sira nun. Number 1 yung fuse. Pangalawa yung sunog. Pangatlo, doon niya yung cord, sira. Ang katulad yung nangyari sa electric pan na to. So, linagyan natin siya ng heavy duty para magalaw-galaw man. Hindi basta-basta masira. Yung iba kasi pag naguhugot sila, hindi rito ang hawak. Dito sa cordon, hinuhugot na lang ganun. Kaya bumibigay. Pero ito ngayon, okay lang to kahit dito nahawakan kasi heavy duty na siya. Kung nagustuhan yung video natin ngayon, please naman po, paki-subscribe sa aking channel. Pakipindot na rin yung bell notification para lagi nga ma-update sa mga susunod pa natin mga videos. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye, God bless. At mabuhay po kayo.